So, pag narinig niyo po yung yung forex trading, madalas medyo nakakatakot, no? Ano ba yung forex trading yan? Nakakaba, no? So, yung forex trading po, wag po kayong mag-alala, pag-uusapan natin yan ng napakasimpleng paraan po, no? So, konting lang po, notes po and konting disclosure, no? Ang forex trading po ay may kanya-kanyang risk, no? So, kumbaga, wala pong guaranteed na profit dito. Okay? So, wala po yung mga siguradong 10% per month, yung mga ganun. Wala pong ganun, no, sa forex trading, no. Kaya ang ina-advise po namin ay kung ano po yung mga invest nyo, yun lang sana talaga yung, kung ano yung willing yung invest, no, yun lang yung ilalagay nyo, no. Wag po kayo maglalagay ng tuition ng anak nyo or whatever, no. Yun, so wala pong guarantee sa market. Okay, so anyway, simula na po tayo, no. Ano ba ang forex trading, no? Ang forex trading po, kung maisip nyo, parang kailangan ko yata ng mga ilang taon para pag-aralan kung ano ba yung forex trading na para maintindihan kung ano yung forex trading na yan. Kailangan ko yata ng degree sa finance or sa economics, no? Para lang malaman kung ano ba talaga yan. Sa totoo lang, ang forex trading ay napakasimple lang, no? Ito po ay kung kailan kayo nagpapapalit ng pera, okay, sa isa pang klase ng pera. No? So, kunwari, meron akong US dollar, no? Tapos pupunta ako ng money changer, ipapapalit ko yon into Philippine peso. Kapag ginawa ko yon, binigay ko sa money changer yung aking US dollar, no? Tapos ibinigay sa akin Philippine peso. Yun na po yung forex trading, no? Yun na po yun. Pag nagpapalit kayo ng pera, yun na po ang forex trading, no? Kanwari, pumunta kayo abroad, siguro meron tayo dito mga kasama na nagtatrabaho abroad, siguro mga seaman or kung saan man kayo napupunta, no, para sa trabaho or baka for lang, enjoyment, no, kasama pamilya, bakasyon. Kanwari, punta kay Hong Kong, Singapore, pag magpapapalit kayo ng pera doon, kung may Philippine peso kayo or US dollar, papapalit nyo into Singapore dollar or Philippine peso, kapag ginawa niyo yun, yun po ay forex trading. No, yun na yun. No, wala na pong ibang magic. Yun na ang forex trading. So kung isipin natin, ang forex trading ay isang bagay na alam niyo na, no, kasi nagawa niyo na siya dati. No, kapag nagpapalit kayo ng pera, yun na ang forex trading. So ang tunay na tanong natin sa forex trading ay, paano ba kumikita dito? No, kasi sir, nagawa ko na po yun, no, nakapagpalit na akong pera, sabihin natin, pumunta ako ng Australia. Tapos, meron akong dalang Philippine peso, ipinapalit ko po into Australian dollar. Tapos, sabihin natin, andun yung kapatid mo. No? Yung kapatid mo, ang ginawa, inikot ka. Hindi ka pinagastos. No? Pinasyal ka. Ngayon, pagkatapos ng trip, sabi mo, nako, hindi ko naman nagastos ng Australian dollar ko. Ipapalit ko na lang ulit sa Philippine peso. Pero pagpalit, parang medyo lugi ka na, no? Mas konti na yung ibabalik sa'yo kasi pangit yung palitan, no? Yung exchange rate. So, bakit ganun, no? Paano ko kikita dyan kung ganun naman ang nangyayari sa forex trading, no? Kikita po kayo dyan kapag bumili kayo ng currency, no? Ng pera na mababa po ang value. Ibig sabihin, mura pa siya. At pag nabili mo siya at habang hawak mo siya, umakyat po yung value, no? Tumaas yung value ng pera. Pagkatapos nun, pwede nyo na po siya ibenta sa mas mataas na presyo. Bigyan ko kayo ng halimbawa, no? Nung bandang 2016, kung matatandaan nyo, no, magkano ba yung rate doon? Ang rate ng dollar sa peso ay nasa mga 45 pesos per dollar. So, kung sasabihin natin, no, punta ka sa money changer, bili ka ng $100, no? In return, ang ibibigay mo po sa kanila ay 4,500. No? Kasi yun po yung palitan, 45 yung exchange rate. No? Para ka bumili ng $100, ang ibibigay mo sa kanila 4,500. Tandaan nyo po na kapag nagtitrade kayo sa forex, lagi kang bumibili at nagbebenta ng sabay. You are buying and selling at the same time. No? Bumibili ka at nagbebenta ng sabay. So tandaan nyo, pag nagtitrade kayo forex, laging buy at sell ng sabay. So, ang ginawa natin dyan ay binili po natin yung dollar tapos binenta natin yung Philippine peso. So, ngayon, meron na tayong $100 sa bulsa natin. No? Ngayon, fast forward natin, no, sa 2018. Noong 2018 na, nagbago na po yung rate, no? Mula 45 pesos per dollar, umakyat na po siya to 50 pesos per dollar. So, tumaas na yung rate ng dollar. So, habang hawak mo yung dollar, umakyat po yung value niya. Ngayon, kung ibinenta po natin yung $100 natin, ang matatanggap po natin ay 5,000 pesos maliban sa 4,500. Kumbaga, kumita na tayo ng 500 pesos doon sa pag-trade natin na yun. At doon po galing yung kita, no? Doon po nanggagaling yung kita. No? So, hindi po siya magic, no? Hindi po siya automatic nakikita ka. Hindi ho. Kikita kayo kapag bumili kayo ng currency na mababa yung value at pag umakyat yung value ng pera na yun, maibebenta mo siya, no?
sa mas mataas na presyo. So doon po nanggagaling ang ating profits, no? Pero kung isipin natin, sir, sige, ang ganda pala no, ang dami nating kumbaga opportunity na kumita dito sa market, no? Kasi hindi naman dollar at peso ang ititrade natin. Sa totoo lang, ang ititrade nyo, dollar, euro, yen, Swiss francs, British pound, yung mga ganyan. Mamaya, bibigyan ko yung listahan. So, kung isipin nyo, may risk din ba nakasama to? Meron po. No? Paano? Sabihin natin, mula 45 pesos per dollar yung rate po, paano kapag hindi umakyat? Paano kapag bumaba po yung rate? Naging, sabihin natin, 42 pesos per dollar. Tapos ipinapalit mo ng 42. In return, ang matatanggap mo na lang ay 4,200. Talo tayo ng 300 pesos. So yun po yung ibig sabihin natin ng risk sa market. So tandaan nyo, marami pong opportunity sa market na kumita. Pero, kasabay din po nun, meron din risk sa market. Kaya po talaga natin dapat pag-aralan kung paano ba yan gawin ng maayos, no? Paano bang basahin yung market, kung aakyat ba yan o bababa, no? Para mas mataas po yung mga chances natin na maganda yung trade natin at kumita tayo, no? So yun po ang concept ng forex trading. So, ngayon, let's move forward, no? Ano naman yung kagandahan kapag nagtitrade ako ng forex, no? Kung ikukumpara natin yan sa mga ibang merkado, no? Ang kagandahan po ng forex ay number one, meron po siyang napakataas na liquidity. Ibig sabihin po, kung gusto mo bumili or magbenta ng kahit anong currency na available po, pwede nyo pong gawin yon. At, in less than 1 second, no, napakabilis, may execute nyo po yung trade nyo. No? Kung gusto mo bumili ng euros, bili ka agad. No? Gusto mo ibenta ka agad yung dollars mo, kumita ka na, may ibebenta mo ka agad. Yun yung kagandahan. No? Mataas ang liquidity. No? Ngayon, isa din po sa mga kagandahan ng market ay 24 hours a day po kayo pwede mag-trade habang weekdays, no? So, tandaan niyo po buong araw kayo pwede mag-trade, no? 24 hours a day pag weekdays, no? Mula Monday hanggang Saturday ng madaling araw, pwede po kayo mag-trade, no? So sabihin natin, gusto mo mag-trade ng Japanese yen sa gabi, ayos lang, makakapag-trade kayo. Gusto mo mag-trade ng US dollar o euro sa umaga, walang problema, makakapag-trade po kayo niyan, no? So 24-hour market po siya. Okay? So para medyo may konting idea lang tayo sa mga market na nagbubukas po, pag umaga po, yan ang Asian market, kapag hapon po, yan po ang European market, at sa gabi po, yan ang US session, no? So this is based on Philippine time po, no, sa oras natin. Okay? Ngayon, ang forex market, no, hindi yan gaya ng mga ibang market, no, kagaya ng stock market, may opisina yan, no, ang stock market. Pero ang forex market, wala pong opisina yan, no. Ang tawag po natin dyan ay decentralized market. Kumbaga, hindi siya nasa isang lugar lang. Kumbaga, kalat siya, no. Bakit? Kasi, nakasulat po dito, no, the FX market is a network of trading entities. Kumbaga, ito ay kumbaga parang connection ng mga entities na nagtitrade, kagaya ng mga bangko, kagaya ng mga central banks, no, mga international companies, mga fund management companies, yung mga ganyan, no. Network po siya, no. So dito po, no, doon sa network po na yun, doon po sila nagpapalitan ng pera, no. Doon po sila nagkakaroon ng exchange, no. At tandaan niyo po, kapag nagtitrade kayo ng forex, lagi pong nagtitrade tayo ng may kapares, no? Bakit? Kasi po, kung matatandaan niyo yung pinag-usapan natin kanina, kapag nagtitrade kayo, bumibili kayo at nagbebenta ng sabay, no? Kaya, dun sa unang example natin, no, halimbawa natin, bumili po tayo ng US dollar, tapos binenta natin yung Philippine peso, kumbaga magkasabay. Kaya po, pag nagtitrade kayo ng forex, laging pares sila, no? Laging dalawang currencies ang kasama. Okay? So, kung mapapansin nyo, yung exchange rate natin, pabago-bago, no? Kunwari, punta kayo ng bangko ngayon, punta kayo ng money changer, no? Makikita nyo yung rate ng dollar against the peso, no? Sabihin natin, yung exchange rate nasa 50 pesos. Kumbaga, kailangan mo ng 50 pesos para makabili ng $1, no? Yun ang exchange rate. Bumalik ka bukas, malamang sa malamang, iba na yung rate niyan. Mula 50 pesos, baka maging 50 pesos at 20 centavos, no? Next week, pagbalik mo, baka maging 51, no? Sa susunod na buwan, baka maging 52, no? Sa susunod na buwan ulit, baka bumalik ng 50. So, pabago-bago yung rate, no? Bakit ganon? No? Yung rates po, nagbabago base po sa supply and demand, no? Nung currency na yon. So, depende po yan sa ekonomiya ng bansa nila, no? Kung maganda o pangit yung nangyari sa ekonomiya nila,
apektado po yung value ng exchange rate, apektado po yung value ng pera nila, no? Kung sisimplihan po natin, kung may magandang nangyari sa isang bansa, malamang sa malamang yung value ng pera nila, no, bababa din, no? Kung may magandang nangyari sa isang bansa, tataas yung value ng pera, no? Kapag may pangit na nangyari sa isang bansa, bababa yung value ng pera nila, no? Tandaan niyo na, more often than not, no, hindi lagi, pero kapag may magandang nangyari sa isang bansa, sa ekonomiya nila, gaganda ang pera, no? Yung value ng pera nila, akyat. Kapag may pangit na nangyari sa isang bansa, pwedeng bumaba yung value ng pera nila, no? So, kung bigyan natin yan ng halimbawa, no? Sabihin natin, meron tayong sa US dollar, no? Sabihin natin may magandang nangyari. Kumbaga yung employment nila, no, o yung mga available na trabaho, sabihin natin umakyat, no? Mula 100,000 na bagong trabaho last month, ang this month na produce 300,000 na bagong trabahong na produce. So kung isipin mo, wow, mas maraming trabaho sa US ngayon, maganda yan para sa kanila. Kaya malamang ang mangyari sa value ng US ay akyat, no? Kung may masama namang mangyari, sabihin natin yung kanilang GDP, no, growth o gross domestic product, no, yan kanilang measurement ng growth, no, para sa kanilang ekonomiya. Sabihin natin ang target nila 2%, pero nung lumabas yung data, nung lumabas yung balita, 1% lang, kumbaga bitin. So maisip natin, naku, hindi nakuha ng US yung target nila para sa growth nila. So malamang babagsak yung value ng US dollar, no? So yun yung ibig sabihin ko na kapag may nangyari sa isang ekonomiya, no, magre-reflect po yun or makikita po yun sa value ng kanilang pera, no? So, ngayon, subukan natin ipagsama yan sa isang pares, no? Kasi po, kapag meron kang exchange rate, dalawang currencies po ang kasama dyan, no? Sabihin natin, yung dollar against the peso. Sabihin natin, ang rate ngayon ay 50 pesos. Paano po kapag may magandang nangyari sa dollar? Anong mangyayari dun sa exchange rate na yon? Kung may magandang nangyari sa dollar, sa una, kailangan nyo po ng 50 pesos para makabili ng $1. Ngayon, tumaas yung value ng dollar. Ibig sabihin po, mas marami ng kailangang Philippine peso ka ngayon para makabili po ng $1. So, ang exchange rate tataas. Mula 50, magiging 51, 52, 53, etc. etc. No? Ngayon naman, kapag may nangyari naman po masama sa dollar, ang mangyari po, babagsak yung rate. Kasi mas konting peso na ang kailangan nyo para makabili ng $1. Mula 50, baka maging 49, 48, 47, etc. etc. No? Kung titignan nyo naman po yung side ng peso, kapag lumakas po ang peso, mas konting peso ang kailangan mo para sa $1, bababa yung rate. Kapag humina naman ang peso, mas maraming peso ang kailangan mo para makabili ng $1. So, tataas ang exchange rate. So, ganun po yung relationship ng mga currencies po dun sa kanilang mga pares, no? Kaya po nakasulat dyan, prices are relative to their pairs. Kapag may nangyari sa isa, gagalaw po ang kanilang exchange rate. Okay? Ngayon, maisip nyo na, naku, ang dami nyo namang nasabi, sir, no? Kailangan ko bang malaman lahat ng mga GDP, employment, no, yung ekonomiya ng bansa para lang makapag-trade po ako? Sa totoo lang, maganda pong alam natin yan. Kasi po, yan yung magdidikta talaga kung saan pupunta ang presyo, kung aakyat ba talaga o bababa yung value ng mga currencies po natin, no? Pero wag niyo po masyadong pahirapan yung sarili niyo kasi kahit gaano karaming analysis ang gawin niyo, kahit gaano karaming basa ang gawin niyo, sa totoo lang, dalawang posisyon lang ang pwede niyo kunin sa trading. Dalawa lang, no? Pwede po kayong bumili or pwede kayong magbenta. Yun lang yun, no? Kahit gaano kahaba ang basahin niyo, ang desisyon na kailangan nyong gawin, bibili ba ako o magbebenta ako? Tandaan nyo po, na kapag sa tingin nyo, aakyat yung presyo, aakyat ng exchange rate, bibilin nyo yun. Kung sa tingin nyo, bababa ang exchange rate, ibebenta nyo yun. So kung ano yung sa tingin nyo malakas na currency, bibilin nyo yun, no? Kung ano sa tingin mo yung mahina na currency, yun naman ang ibebenta nyo. Okay? Tandaan nyo na, yan po ang ating golden rule. Okay. So, kanina po, na pag-usapan natin yung mga currencies na pwede nyo pong i-trade, no? Ito po, ang tawag natin dito ay major currencies, no? Ang major currencies, ito po yung pinaka-traded na mga currencies sa buong mundo. So, 8 po sila. Makikita nyo, merong dollar, euro, yen,
pound, Swiss franc, Canadian, Australian, and the New Zealand dollar. No? So, yan yung mga most traded currencies sa buong mundo po. Ngayon, dahil kapag nagtitrade ka, lagi silang magkapares, ang tawag naman po dito ay major pairs. No? Ang major pairs po natin, yun po ang 7 major currencies na sinamahan nyo po ng US dollar. So, meron kang Euro USD, USD JPY, Pound USD, etc. etc. Kung mapapansin nyo, ang US minsan nasa kaliwa, minsan nasa kanan. Kung ano po yung posisyon nila dyan, nakalock po yan ha. Hindi nyo po pwede pagpalit-palitin. Kasi magulo yun kapag pinapalit natin. So, kung ano yung nakasulat dyan, yan po yun. Okay? Ngayon, sir, paano kung gusto ko naman mag-trade ng Euro at saka Japanese yen? Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung ano mangyayari sa US dollar eh. Pero, base sa analysis ko, sa tingin ko, malakas ang euro ngayon. Gusto kong bilhin yan. Tapos, ang Japanese yen, medyo mahina yan. Gusto ko ibenta yan. Pwede ba yun, sir? Pwede ba akong bumili ng euro at ibenta ang Japanese yen kahit ang account ko sa broker ko ay naka-US dollar? Pwede ba yun? Pwede ho. Pwede kayong mag-trade ng cross pairs. Ang cross pairs ay ang 7 major currencies against each other. No? So, kumbaga, sinubukan ko ilista ng malinis as best as I can. No? So, ayan, nakasulat po dyan yan. Pwede nyo i-trade lahat yan. Yung mga conversion, kung US dollar account nyo, huwag po kayo magalala, makakapag-trade kayo yan. Lahat ng mga conversion, yung broker nyo yung bahala doon. Okay? Sir, paano naman yung mga ibang currencies? Maliban dun sa 8 yon, pwede ko ba i-trade yon? Yung iba available, pero yung iba hindi. Pero hindi lahat available. So, tingnan nyo kung ano yung available sa mga broker nyo. So, nandyan po, ang tawag po natin dyan ay exotic pairs. Basta meron kang currency na wala dun sa 8 major currencies, automatic exotic pair po yan. For example, meron po kayong euro against the Turkish lira, dollar against the Swedish krona, etc. etc. So, pwede nyo rin i-trade yan. Okay? Alright. So, okay pa? Kaya pa? Okay? Kung hindi pa kaya, pause nyo lang muna yung video. Pahinga lang kayo konti. Pero kung kaya, sige, tuloy tayo. Okay? So, ito naman po ang ating Forex code. Ang Forex code po, ito po yung exchange rate. Tuturuan ko kayo ngayon magbasa ng exchange rate. At napakasimple niya lang. Ang Forex code po, yan po ang palitan. Kumbaga, para sa atin, USD/PHP is equal to 50.00. Para sa atin, ang daling i-translate nun. Yun ay, kailangan mo ng 50 pesos para sa $1. Ngayon, ganun din yung pagbasa nito. Euro/USD is equal to 1.1500. Ang ibig sabihin po niyan, for every 1 euro, kailangan mo ng $1.15. For every 1 euro, kailangan nyo po ng $1.15. Okay? So, simple-simple lang, Ngayon, para hindi po tayo malito, yung nasa kaliwa, ang tawag po natin dyan ay base currency. Ang nasa kanan, ang tawag po natin dyan ay quote currency. Okay, so tandaan nyo po yan Base currency nasa kaliwa, quote currency ang nasa kanan po, At ang value ng base currency ay laging 1. Tandaan nyo, 1 po lagi ang value ng base currency. Kaya po, nakasulat dyan, 1 euro equal to $1.15. So ngayon, mapapaisip tayo. Okay sir, sige, medyo naiintindihan ko na magbasa ng exchange rate. Simple lang pala. Pero pag nagtitrade na kayo sa platform nyo, makikita nyo, kunwari, nandun kayo sa charts ng Euro USD nyo, meron kayong 2 button na pwedeng trade, Pwede kayong mag-buy ng Euro USD, pwede din po kayong mag-sell ng Euro USD. So, mapaisip tayo, ano yun, Pag nag-buy ako ng Euro USD, ano ba dyan yung binibenta ko at ano yung binibili ko, Kapag nag-sell ako ng Euro USD, ano yung binibenta ko, ano yung binibili ko dyan, Kasi hindi pwedeng sabay mong binibili. Kasi tandaan nyo, trading, May binibili ka, may binibenta kang kapalit, Para hindi po kayo malito, ang titingnan nyo lagi ay ang base currency, yung nasa kaliwa. Okay? Kagaya nito, Euro/USD, ang basihan po natin dyan ay yung nasa kaliwa, yung Euro. So, the base currency is the basis of buying and selling. Kaya po, kapag nag-buy ka ng Euro USD, ang ginagawa nyo po dyan ay bumibili kayo ng Euro at nagbebenta ng dollar. Kapag sinabi nyo naman sell Euro USD, ang ginagawa nyo doon ay binibenta nyo yung Euro at binibili nyo naman yung dollar. Okay? So, lagi yung
base currency ang basihan natin. If you buy Euro USD, bumibili ka ng Euro, nagbebenta ng dollar. Kapag nag-sell ka ng Euro USD, nagbebenta ka ng Euro at bumibili ka naman ng dollar. Okay? Kaya po dito, ayan, no? So, mas madali. Sulat na lang natin. Kung nag-buy kayo ng Euro USD, bumibili kayo ng Euro at nagbebenta ng dollar. Kapag nagbenta kayo ng Euro USD, nagbebenta kayo ng Euro at bumibili naman ng dollar. At kung babalik tayo, no, doon sa pinag-aralan natin kanina, tandaan nyo po na gusto nyong bilhin yung currency na sa tingin nyong aakyat at gusto nyong ibenta yung currency na sa tingin nyo pong bababa. Okay? Kaya kung magbigay tayo ngayon ng mga example, okay, sabihin natin, no, na kung ang simplehan na lang natin, no? Sabihin natin kung ang Australian dollar sa tingin nyong aakyat, no? So nakikita nyo dyan, meron tayong AUD USD. Kung sa tingin nyong aakyat ang Australian dollar, ang gagawin natin is buy tayo ng AUD USD. No? Kasi pag ganon, bumibili ka ng Australian dollar at nagbebenta ka ng US dollar. No? Sabihin naman natin, malakas ang Japanese yen. Gusto mong bilhin ang Japanese yen. So anong gagawin mo sa USD JPY? Isi-sell natin ngayon ang USD JPY. No? Isi-sell natin ang USD JPY para mabili yung Japanese yen. Kasi pag nag-sell po kayo ng USD JPY, binibenta nyo yung USD at binibili nyo naman yung Japanese yen. Okay? Alright. So, diretso po tayo. No? Ngayon, ito naman po yung pagbilang ng counting ng pips po. No? Ito yung, kumbaga, paggalaw ng presyo sa sa mga currency pairs natin, no? Para simpleng-simple po, no? Ang pip po, yan ang tinatawag na kumbaga pag-measure, no, ng movement sa paggalaw ng presyo. No? So yan ang measurement natin, no? Tandaan niyo po, tinitignan natin 'yon doon sa pang-apat na decimal place, no? Para sa lahat ng major at mga cross pairs, maliban sa Japanese yen. Pag Japanese yen, hanggang second decimal place lang po ang tingin natin. No? So kung bibigyan ko kayo dito ng halimbawa, meron po tayong Euro/USD is equal to 1.1500 at sabihin po natin na umakyat siya, paakyat ng 1.1501. So ang ibig sabihin po nun, umakyat yan ng 1 pip. Pag bumaba naman po, ganun din yung pagbilang natin. Sa 1.1499, bumaba naman po yan ng 1 pip. No? So, up or down, pips po ang bilangan natin dyan. Okay? So, ngayon, bakit naman importante yan, sir? No? Saan naman namin magagamit yan? Tandaan nyo po, no, na yung pips po, yan po yung gagamitin natin pagbilang ng ating mga profit at losses. No? Yung mga panalo natin at yung mga talo natin. Kaya, no, profits, no, and losses in pips, no. So turuan ko kayo magbilang ng profits and losses naman ngayon. Okay. So magbigay tayo ngayon ng isang halimbawa, no. Sabihin natin na ang mga trabaho sa Europe ay umakyat, no. So sa euro area. So sa tingin mo, wow, medyo malakas ang euro ngayon. So gusto ko bilhin ng euro. So ang meron tayong pair ngayon, no, meron tayong euro against the US dollar. At yung current price niyan ay 1.1500. Kaya gusto natin ngayon bilhin yung Euro USD. So kung binili nyo po yung Euro USD at tama kayo, sabihin natin umakyat yan papuntang 1.1520, ang mangyari po doon ay kikita kayo ng 20 pips. So kumbaga pag bumili kayo, tapos umakyat yung exchange rate, kung ilan ang inakyat yun yung kita nyo. Pero pag bumili kayo, pero sabihin natin bumaba, no? Medyo pangit yung pasok natin sa market, bumagsak yung value. Papuntang 1.1480, bumaba ng 20 pips. Kung ilan na binaba nun, yun naman yung talo natin. Okay? Ngayon, baliktara natin sitwasyon. Sabihin natin, sa tingin ko mahina ang euro ngayon, malakas ang US dollar. So ang gagawin natin, sell Euro USD. Kapag ginawa nyo po yun, at tama po kayo, bumaba siya. Pababang 1.1480, kung ilan ang binagsak nun, yun yung kita nyo. Pero, pag nagkamali naman kayo, nag-sell tayo, pero umakyat yung presyo. Kung ilan ang inakyat nun, yun naman yung talo natin. No? So, umakyat siya ng 20 pips, talo tayo ngayon ng 20 pips. No? So, simplihan natin, ha? Kapag bumili kayo, tapos umakyat, kikita. Kapag bumili kayo, tapos bumaba, talo.
Okay? Ngayon naman, kung sa tingin nyo babagsak yan, magbebenta tayo. At pag bumagsak yan, kung ilan ang binagsak nun, yun yung panalo. No? Pero pag nag-sell tayo, tapos umakyat, yun naman ang ating talo. Okay? So, yun po ang pagbilang natin ng profits and losses in pips. Okay. So, ngayon, sigurado ako, naisip nyo, sige sir, naintindihan ko na. Pero, magkano ba yung 1 pip na yan? No? Magkano ba yung kikitain ko dyan? No? Kunwari, kumita ako ng 10 pips, natalo ko ng 10 pips, magkano ba yun? Depende po yun sa inyo. No? Pero bago yun, pag-usapan muna natin ng konti yung transaction cost nyo. No? Ano ba yung binabayad nyo sa broker? No? Kasi syempre, nagte-trade kayo eh. Magkano ba yung cost ko kapag gumagawa ako ng trade? Actually, napakaliit lang po niyan. Ang tawag dyan ay ang spread. No? Ano ang spread? Ang spread po, yan po ang pagkakaiba ng selling price at ang buying price. Pag pumunta po kayo ng bangko o ng money changer, mapapansin nyo po na dalawang presyo ang pinapakita po sa inyo lagi. Kung bibili kayo ng USD, ang mangyayari po ay mas mataas ang presyo. Sabihin natin, 50.50 yung rate. Pero kung magbebenta ka naman ng US dollar sa kanila, mas mababa yung rate, 50.00. Merong diferensya na 50 centavos. Bakit ganun? No? Bakit may pagkakaiba yung buy at sell price? To make it very simple, no? Kung ano po yung diferensya nila, yun po yung kinikita ng bangko or ng money changer nyo kada dolyar na tinitrade nyo sa kanila. No? So kung dito, sabihin natin meron kang Euro USD, no? Ang selling price ay 1.1511 at ang buying price ay 1.1513, meron pong difference yan ng 2 pips. Okay? Diba? Simple lang, no? Marunong na kayo magbilang ng pips. Ang difference niya ay 2 pips. Ibig sabihin nun, 2 pips po yung transaction cost nyo. Kaya pag nag-click po kayo ng buy o nag-click kayo ng sell, automatic minus 2 pips kayo or kung magkano yung spread. No? Kung ang spread mo ay 2 pips, pag bukas mo ng trade, minus 2 pips ka agad. Dahil, yun na yung transaction cost mo. At yun na yun, no? That's all the transaction cost you will have from the spread. Okay? So, wag po kayong magulat kasi pag binuksan nyo po yung trading platform nyo, imbis na 4 decimal places ang makikita nyo, o makikita nyo po ay 5 decimal places. Kagaya nito, yung Euro USD na selling price ay 1.1511 tapos may 6 sa dulo. Yung pang 5 decimal place, ang tawag dyan ay pipet. No? Ang suggestion ko para sa inyo, kalimutan nyo na lang yung 5th decimal place. No? Focus na lang tayo sa pang 4th kasi doon po talaga yung bilangan ng pips natin. Okay? So kung gusto nyo isama pa yung 5th decimal place, ang spread dyan ay 1.8 pips, hindi 2 pips. No? 1.8 siya actually. Okay? Alright? Kaya pa, no? So again, kapag medyo napapagod na, post nyo lang ng saglit yung video, no? Pero kung kaya pa, ito ang isa sa mga pinaka-importanting bagay na i-discuss po natin. Ito po ang volume at ang lot size sa Forex, no? Kasi ang tanong natin kanina, sir, magkano ba yung 1 pip na yan? Yung 1 pip na yan, kayo po ang magdidikta, no? Kapag nag-open po kayo ng trade, laging tatanungin sa inyo, anong volume ang gusto mong ilagay, no? At yung volume na yun ang magsasabi kung magkano yung 1 pip na yan, no? Ngayon, kayo po bahala kung magkano yung 1 pip na yan. Customizable yan, pwede nyo iba-ibahin. Okay? Pero bigyan ko muna kayo ng mga konting benchmark, no, para maintindihan natin kung gaano ba kalaki yan, no. Kapag naglagay po kayo ng volume na 1.00, kung makikita nyo po, meron tayo diyang column, no, nakasulat volume, tapos 1.00, 0.1, 0.01, no. Kapag naglagay po kayo ng volume na 1, ang tawag natin dyan ay standard lot or 1 lot, no. Kada pip po na ititrade nyo sa major pairs would roughly be $10 per pip, no? So, ibig sabihin, kada pip niyan ay $10. Kaya kung kumita kayo ng $20, ng 20 pips, kikita po kayo ng 20 pips times $10, that is $200. Parang, wow, ayos yun, laki kagad na pera nun. Pero, yun yung pag nanalo ka. Paano naman pag natalo ka? Ganun din. Sabihin natin, natalo ka ng 10 pips. Ang mangyayari doon, negative 10 pips times $10, talo ka ng $100. So, yun naman po yung ibig sabihin natin ng standard lot, no? So, siguro yung mga iba sa inyo maisip, naku, medyo malaki yata yung $10 per pip. Kapag kumita ko, okay. Pero pag talo, patay, no? Kaya pwede nyo bagu-baguhin yan. Kung pinalitan nyo yung volume mula 1.00, ginawa nyo 0.1, ang mangyari po ay $1 per pip na lang yan. Ibig sabihin, kapag
kumita kayo ng 20 pips, $20 ang kikitain nyo. Kapag natalo kayo ng 10 pips, $10 lang ang talo nyo. So, mas okay, no? Mas manageable na. Ngayon, pwede kayong bumaba pa kung gusto nyo. Ang pinakamababa sa standard account ay 0.01. At yun po ay magiging 10 cents per pip. Ang ibig sabihin po nun, kapag nag-trade kayo, tapos sabihin natin, kumita kayo ng 10 pips, yun po, kikita kayo ng $1. Pag natalo naman kayo ng 10 pips, talo kayo ng $1 lang din. So, maliit lang, no? Makatulog kayo na mahimbing sa gabi. Kung gusto nyo, nasa gitna niyan, walang problema. Sir, gusto ko ng $5 per pip. Eh di 0.5. Sir, gusto ko po ng 30 cents per pip, no? Eh di 0.3. 0.03, no? Yun po ang 30 cents per pip. Okay? Sir, gusto ko ng $2.70 per pip. Eh di 0.27. Yun naman po ang $2.70 per pip. Okay? So, yun po ang volume. Tandaan nyo po, na kada trade na gagawin nyo, pwede nyo baguhin yung volume. Okay? Pwede kayo mag-trade ng malaki, pwede kayo mag-trade ng maliit. No? Ang suggestion ko po sa inyo, ang payo ko po sa inyo, maliit lang muna. No? Lalo pag nagsisimula pa lang tayo. Okay? So, yun po ang PIP. Tandaan nyo yan. Yan ang isa sa mga pinaka-importanting bagay sa session na to. Kasi yan ang magbibigay talaga ng risk at reward sa mga trade nyo. Kumbaga, yung potential profit natin at yung risk management natin. Okay? Ngayon, siguro, ang hindi pa natin nadidiscuss ngayon ay, sir, sige, medyo naiintindihan ko na lahat, no? Pero hindi ko alam kung saan ba pupunta ang merkado. Paakyat ba ang market or pababa ba yan? No? Paano ko babasahin? Meron pong tatlong paraan para gawin yon. No? Madalas, tatlong paraan. Yung unang dalawa yung madalas yung ginagamit. No? So, una ay fundamental analysis, pangalawa, technical analysis, at ang pangatlo ay sentiment analysis. Ano yung mga yan? No? Unahin muna natin ang fundamental analysis. Ang fundamental analysis ay yung ginawa natin kanina. Tignan mo yung GDP, tignan mo yung employment nila, ano nangyayari sa ekonomiya nila. At kapag may maganda pong nangyayari sa ekonomiya nila, malamang gagalaw din yung pera nila. No? Yung, kumbaga, yung value ng pera. Pag may magandang mangyari, tataas ang value ng pera. Kapag may pangit na nangyari, bababa din ang value ng pera nila. No? So, kumbaga, tinitignan nyo ngayon yung mga GDP, interest rates, balance of payments, etc. etc. No? So, bigyan natin ng example yan. No? Sabihin natin ang Bank of Canada. Okay? Ito ang AUD, no? Against the Canadian dollar. So, ibig sabihin, kapag bumababa yan, lumalakas ang Canadian dollar. No? So, sabihin natin na naglabas ng interest rate ang BOC. No? Mula 1.5, aakyat ng 1.75. No? Tandaan nyo po, kapag nag-aakyat po ng interest rate, no? Ang isang central bank, madalas, no, hindi lagi, pero madalas tumataas din po yung value ng pera nila. No? So, dyan po, kita nyo, nag-start na magtaas ng interest rate ang Bank of Canada. At mula nun, bumagsak ang AUD CAD kasi lumakas ang Canadian dollar. No? So, kapag nag-sell po kayo dyan sa may taas banda, okay, hanggang dun sa may baba banda, yan po ay 100 pips. Okay? So, kumbaga, kung nagtitrade kayo ng $10 per pip, malaki yan. No? Meron kayong $1,000. Sabihin natin, hindi mo na makuha yung buong galaw niya. Sabihin natin, kalahati lang, 50 pips lang yung nakuha mo. Pwede na rin, no? That would be $500 already, no? Pero, kapag maliit lang yung trading natin, $1 per pip, pwedeng $50, $100. Kung 10 cents lang yung tinitrade nyo, pwedeng $5 lang yan, $10, no? Hindi naman po importante kung gaano kalaki yung kinikita nyo, no? Ang importante talaga ay mababa yung risk at consistent po yung trading natin, no? Consistent na kumikita tayo sa market. Okay? Ngayon, ang pangalawang paraan, ang tawag dyan ay technical analysis. No? Ang technical analysis naman po, yan, dyan na papasok yung mga charts natin. No? Nakikita mo, paakyat yung price, pababa, no? Saan tayo pupwesto dyan. No? So, ang technical analysis po, ang madalas na tinitignan dyan, price action, paggalaw ng presyo, no? Tinitignan nyo yung support and resistance. Ito yung kung saan tumatalbog ang presyo. Tinitignan nyo yung trend, no? Kung saan generally papunta ang market, paakyat ba yan o pababa. No? Tapos, ang mga indicators. No? Kumbaga, ito ay mga tools na makakatulong po sa pag-trade nyo. So, ito, bigyan ko kayo ng example, no? Ito naman po ay Euro USD, no? At makikita nyo, umakyat yung presyo dun sa pinakatuktok. Pero, pag abot niya sa tuktok, biglang bumagsak siya. Kita nyo? Ayun, no? Yung binulugan natin yan, no? Ngayon, next time na umakyat yung price doon sa same area na yan, may chance na history might repeat itself. Kumbaga, uulitin yan. Tumalbog siya dati doon. Kapag tumama ulit yung presyo dyan, may chance na tatalbog siya ulit. At yun nga yung nangyari dyan. No? So, kumbaga,
yan ay magandang opportunity para magbenta. Kasi alam mo, babagsak yung presyo. No? Kasi kita nyo, pag abot niya ng pangatlong beses doon, no, tumalbog siya ulit, at binigyan ka na naman ng magandang opportunity na magbenta. Okay? Yan naman po ang technical analysis. So medyo mahabang usapan pa yan. No? Marami po tayong mga advanced classes na ganito sa technical analysis, no? At saka fundamental analysis sa ating PAFTI website. No? Mamaya papakita ko sa inyo. No? Okay. Kung nag-sell kayo ng Euro USD dyan, 100 pips yung una, yung pangalawa nyo, 100 pips din yung galaw niyan. Kahit kalahati lang, okay na rin yun. Okay? Ngayon, sa huli, ito naman po ang sentiment analysis. Ang sentiment analysis ay tinitignan nyo kung nasaan nakaposisyon yung mga medyong malalaking bangko, no, sa merkado. No? Ano ba yung binibili nila, ano yung binibenta nila. At yan po ay makikita nyo doon po sa commitment of traders. No? Ang tawag po natin dyan, COT. So, pwede nyo i-google yon, hanapin nyo commitment of traders. Darating po kayo dyan sa US Commodity Futures Trading Commission. No? Pagdating nyo po dyan, pwede ka kayo mag-sign up dyan, no? Tapos matatanggap nyo sa email nyo yung report ng commitment of traders. Makikita nyo po doon kung sino yung binibili, kung sino yung binibenta. No?